Dito sa mga unang minuto ng fourth quarter mga idol, ang napansin ko sa Lakers ay mas nagdadala ng opensa si Smart, which is hindi naman din masama talaga, no? Maganda naman din ang naging laro niya this game with 19 points. Pero si LeBron din kasi sa laro na ito ay napansin kong agresibo rin more than normal. Lalo na nung mga unang quarters na tila pinapagpag lang niya ang defenders itong OKC sa poste, which is ganun nga ang sa tingin ko dapat ay mas ginawa nila habang wala si AR sa mga moments na ito. To be fair mga idol, naging maganda naman din ang resulta dito gawa nung nasama yung dalawang defenders kay LeBron. Score na sana to kung hindi lang nailang si Vanderbilt dyan, pero yan nga, ang naging kwento rin this quarter ay iniwan tong Lakers nung shooting nila. Si LeBron wala nang na-shoot sa buong laro, kasama na to. Pero sa post talaga idol, kahit pa dalawa yan ay sinusugod-sugod ni LeBron. Ito yung sinasabi natin na sana ginawa talaga nila sa mga unang minutes habang wala si Reeves kasi nagkaka-pressure sa depensa to eh. Hindi nila kayang bantayan si LeBron mag-isa so ido-double talaga yan at kung hindi siya makakascore, edi ganitong mafa-foul naman. Reklamo naman tong isa, kala mo hindi niya foul. Tignan nyo, binadi niya si LeBron at kinain yung space tapos feeling niya hindi foul yon. Parang hindi pa nga ata niya hinawakan yung bola eh. Tapos dito ako nasayangan din, gawa nung ang dami pong good looks ni Jake sa quarter na ito. Ganda nung fake niya sa closeout ni Dort eh. Paano? Below average shooter sa tres to sa mga hindi nakakaalam. 32.1% lang po ang ina-average niya ngayong season. Pero good game sana to sa kanya kasi ganda rin po ng hustle na ginagawa niya. Kaso nagkalat talaga noong fourth quarter. Eh sayang din, ginawa na nung iba yung trabaho nila. Nahigop na nila LeBron at Ayton tong depensa papasok which opened up para sa mga shooters sila outside. Sayang nakaupo si Kennard ng mga oras na ito at siya sana yung bagay sa ganito eh. Same situation nga po ito at si AR naman yung kumana, ganun din, di ba? Nasa loob sumasama yung depensa ng OKC kaya nababasag nga rin itong LA yung Thunder. Ang kaso nga lang, hindi nila entirely ginagawa ng maganda yan kasi ang resulta ay mintis naman. Sayang talaga, dito palang naisipan ni Coach JJ ibalik si Kennard, panabla na sana to kaso wala na naman. In terms naman sa depensa nitong LA, ayan saktong-sakto po yung timing nito ni J-Dub sa pag-rotate ng Lakers kasi habang sumusugod si Williams, kita nating sasalubong din po si Jake dyan upang hindi ito entirely maka-atake sa loob. Pero para na rin syempre walang malibre sa OKC, magre-retreat po, lalayo si Ayton papunta sa big man naman ng kalaban. Kita nyo, ganyan talaga ang gawain ng Lakers at napag-usapan natin yan sa huling video natin. Kaya very good ang naging timing nito ni J-Dub na habang nagro-rotate pa si Jake, saka na siya nag-pull up J. 5 na ang lamang ng Thunder. Check nyo nga rin to mga idol at tignan natin kung foul ba talaga to o hindi. Kasi naiwan na ni Reeves itong si Dort at imbes na pabayaan na lang, medyo sumundot pa siya dyan sa likuran ni AR. No foul at mukhang natisod pa nga rin siya dito. Sadya o hindi sadya mga idol, kayo na lang po ang manghusga. Pero wala pong foul na tinawag tong mga ref kung totoo ngang natisod siya ni Dort. Na-outbalance si AR at ayun, naging turnover pa sa LA. Samantala dito sa Thunder no, baliktad po ang nangyayari. Nung nag-drive yung guard, nahigop din po si Hayes dito which results na open din yung corner shooter nila. Big man pa ito in Jalen Williams which is also around 32% shooter from 3. Pero unlike sa Lakers kanina, ayan nga napapasok nila yung jumpers nila. Make or miss league din talaga to idol. Then as usual, targeted din po si AR sa depensa rin. Gawa nung hindi niya ito specialty. I believe na wala naman ding ginawang mali si AR dito. I mean, ginawa niya yung best niya nang hindi nagfa-foul. Sadyang hindi lang talaga siya malupit na defender or hindi siya strong enough para kay Wallace. Ito rin po yung dahilan bakit babad din si Jake kasi big body rin siya at hindi mo basa-basang mauusog na parang ganito. So nakascore na naman yung Thunder. Kaya ayan po, kumalas tong Lakers sa dulo mga idol. Feel ko na wala yung kumpiyansa nila doon sa mga tres ni Jake. Pero fairly close naman din po yung game hanggang sa dulo, hindi tulad nung una nilang laro na tambakan. Ito yung klase ng laro na kaya sanang ipanalo ng Lakers. Ang kaso nga lang wala, ganun talaga. Hindi sila nakakashoot. Kudos kay Jalen Williams syempre kasi nag-take over din siya sa fourth quarter at sinulit itong advantage niya kontra sa mga defenders ng Lakers. Kaya ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.